hindi sa lahat ng bagay sasabihin po natin na ay pakisama lang, pinagbigyan ko na eh. Nag-shot din ako, hindi po ganon. Yan. Tuloy. Ano pa? Dito naman sa taga-salibutan. Yung binanggit na Apostol Pablo kanina na pinapaiwasan niya, kapatid pa mismo sa pananampalataya. Yan. Kasi may mga ganun talaga, may pasaway talaga. Ito naman yung mga taga-salibutan na pinapaiwasan din ni Apostol Pablo. Halimbawa, nasa trabaho po tayo. Diba? Kasamahan po natin sa trabaho. Diba? Yan. May mga ganitong sitwasyon. Basahin po natin sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 13, verse 10. Dahil dito ay sinusulat ko ang mga bagay nito, samantalang ako'y wala sa harapan, upang kung sarapan ay huwag akong gumamit ng kabagsikan ayon sa kapamalaang ibinigay sa akin ng Panginoon sa ikatitibay at sa ikagiba. Ito po yung, hindi po pala ito yung sinutukoy ko kanina. Ito po yung sinasabi ko kanina na si Apostol Pablo na kapag nangaral ay may kabagsikan. Alam niyo po, sa totoo lang po, may mga preacher, depende po sa preacher, may mga preacher po talaga ay may kanya-kanya pong kaparaanan kung paano po sila mag-preach. Pero ingatan po natin yung mga preacher na mga sugar-coated na preacher na parang takot na takot magturo ng katotohanan. Iba, may nagtanong, ay brother, may Pasko ba tayo? Oh, ay kasi naisip niya, itong si kapatid sa pananampalataya na medyo big time, ay nagsisilibrate ng Pasko. Maraming Santa Claus sa bahay. Ay natatakot itong si preacher na sabi na iwala tayong preacher, sister, brother, wala tayong Pasko. Ay natatakot siyang ma-open yung kanyang kapatid sa pananampalataya. Ang laki pa man din magbigay. Di ba may mga ganyang sitwasyon. Iwasan po natin yung ganong preacher. Yun po yung nagtuturo o mga yung tinatawag po natin sugar-coated preaching. Ayaw lang na matisod sa pananampalataya kahit mali na yung itinuturo dun sa member ay hindi lang kahit mali dahil matitisod pag itinuro yung katotohanan kaya binabayaan na lang. No? Kaya ito sa Apostol Pablo, sabi ng Apostol Pablo, naisulat niya na, mababasa po natin lahat simula dun sa unang sulat niya sa mga taga-Corinto hanggang sa ikalawang sulat niya. Talagang may kabagsikan yung sinasabi niya eh. Diba? Masakit talaga magsalita o magturo sa Apostol Pablo. Diba? Lalo na kung totoo. Ang sabi ng Apostol Pablo, dahil dito'y sinulat ko ang mga bagay nito samantalang ako'y wala sa harapan ninyo. Yan. Sinisirmo na, pinapagalitan na ng Apostol Pablo itong mga taga-Corinto. Kahit sino ba namang preacher ito, hindi magagalit. Ikaw ba naman na preacher, hindi ka magagalit? Kung yung tinuturuan mo, pagdating mo dun, mga lasing. O, di ba? Yan ang mga taga-Corinto, yan yung identity nila eh. Hindi ka magagalit. Yung gagamitin nyo sa pananapunan, inubos na nila ng kain yung tinapay. O, di ba? Kaya sabi ng Apostol Pablo, dahil dito ay sinulat ko ang mga bagay na ito, samantalang ako'y wala sa harapan ninyo. Yan, kahit wala ako sa harapan ninyo, sinabi ko na ito, inuturo ko na sa inyo, upang kung nasa harapan, ay huwag akong gumamit ng kabagsikan. Bakit sabi ni Apostol Pablo, dito baka hindi ako makapag-timpik sa inyo. Na pag na ako'y nasa harapan na ninyong nagtuturo sa inyo. Siguro sa Apostol Pablo habang nagsusulat, gigil ito sa taga-Corinto. Kasi nga yung kanyang tinuruan ay gano'n. Isipin mo ba naman, di ba? Mga Kristiyano, di ba? Hindi matutuwa kaya sa Apostol Pablo habang nagsusulat siya, di ba? Na yung kanyang sinusulatan kayo mga taga-Corinto kayo kung naisip-isip ni Apostol Pablo. Diba? Isipin mo ba naman yung kanyang na-convert na mga Kristiyano ay mga nagkakatipon na mga lasing. Diba? Nagkakatipon, inubos ng kain yung mga tinapay na gagamitin sa banal na hapunan. Nagkakatipon, mga babae kalbo. Diba? Nagkakatipon sila na mga babae ay mga maiingay. Diba? Yan po. Kaya nasabi yan ni Apostol Pablo, nasabi ko na, sinulat ko na sa inyo, para pag humarap ako sa inyo, ay huwag na akong gumamit ng kabagsikan. At talaga namang ang tema ng pagsulat dito ng Apostol Pablo, ay baka kung titingnan po natin, baka makapagsalita pa ng hindi maganda na dahil sa sobrang kabagsikan na kanyang sasabihin. Pag sinabi po natin may kabagsikan, ay talagang matalas na ayon sa kapamalaang ibinigay sa akin ng Panginoon sa ikatitibay at hindi sa ikagiba. At ito po yung lesson po sa ating mga kapatid. Na kung medyo masakit man yung aral, di ba? Yan. Nawa, ang purpose po nito ay sa ikatitibay po natin at hindi
sa ika-iba. Kung nasaway man po tayo sa ating mga maling gawin, binigyan man tayo, ibig sabihin po nun, binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na may tama po tayo sa maling sistema ng ating pananampalataya. Yan, ang sabi po dito ng Apostol Pablo, kung may kabagsikan man yung aral, ay dapat sa ikatitibay, hindi sa ikagigiba. Hindi yung pagka natarinig lang ng aral na parang ako yata ang sinasaway ni preacher, sunod na linggo ay hindi na umatin. Diba? May ganyang sitwasyon eh. Natisod na kaagad na doon sa tamang aral na itinuturo ng preacher. Ang masama niyan, di ba? Kung nagtuturo yung preacher na huwag maglalasing, pero maglalasing yung preacher, ay masama din po yun. Ay talagang matitisod yung narinig. Ikaw nga, ang lakas-lakas mong uminom, tapos sasabihin mo, hindi maglalasing. Di ba? Yan. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo. At ganoon din po sa atin. Kung ano man po yung mga aral na pakinggan po natin sa ngayon, diba? Kung halimbawa may mga pagkakataon na tayo mga kapatid na nakikiparte-parte man po tayo, yan, laging isipin po natin yung pamantayan sa buhay po natin at mananampalataya yung pagiging Kristiyano po natin. Diba? Yan, kung paano po natin titimbangin ang pagiging Church of Christ at pagiging Kristiyano po natin ay hindi lang po sa loob ng bahay, sambahan ito. Diba? Ang aral po ay tangan-tangan po natin saan man po tayo mapunta. Diba? Yan, kahit nasa trabaho man po tayo, Kristiyano tayo sa bahay, Kristiyano po tayo sa trabaho po natin. Hindi po kinang Kristiyano tayo sa bahay, Kristiyano po tayo sa bahay, pag nandun po tayo sa company, maglalasing po tayo, hindi po ganun. Kristiyano pa rin po tayo kahit nandun po tayo. Tuloy. Yan. Ito po yung sinasabi ko kanina, nabanggit ko kanina. Kung kanina ang pinapaiwasan ni Apostol Pablo, kung may kapatid man daw sa pananampalataya na mga ugaling makasanlibutan, ay pinapaiwasan niya rin mismo yung mga taong taga-sanlibutan. Ay lalong talagang hindi makakapagbigay ng maganda sa ito. Ugaling sanlibutan ito eh, di ba? Gumagawa ng gawain ng sanlibutan ito eh. Kaya itong sabi ng Apostol Pablo sa ikalawang sulat niya sa chapter 6 verse 14, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisinampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at kalikuan. Kung anong pakikisama mayroong kaliwanagan sa kadiliman. Yan. Katulad po ng sinasabi po natin, katwiran natin, ay doon ako nagtatrabaho eh. Diba? Yan. Kaya yung sasabihin po natin, yung pamantayan po lagi natin, yung pagiging Kristiyano po natin, hindi naman po tayo nakikisama sa ikasasama po natin. Kung sa ikabubuti po natin, okay lang makisama kasi nagtatrabaho po tayo, okay, magandang relasyon natin sa kanila bilang katrabaho po natin. Pero kung may influensyahan na po yung sistema ng ating pananampalataya, ay inyo na yung pakikisama ninyo. Diba? Hindi naman yung sasabihin na, uminom ka parang wala ka namang pakisama eh. Diba? Gaganunin pa po tayo eh. Diba? Parang wala ka namang pakisama eh. Uminom ka. Diba? Ganyang sitwasyon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dito sa mga taga-Korinto, yan, kung maaari, diba? Huwag kayong makipamatok sa kabilang sa mga di nagsisisampalataya, unbelievers. Yan, sapagkat anong pakikisama mayroong katwiran at kalikuan, kung anong pakikisama mayroong kaliwanagan sa kadiliman. Yan. Kasi nga, sila po ay yan yung tinagisnan nila sa pang-araw-araw na sistema nila ng pamumuhay. Diba? Minsan nga kapag nabangan na sa bisyo, parang pangkaraniwan na sa kanila na tuwing hapon, yan ay mag-iinuman yan. Diba? O kung anong happy-happy na tinagawa nila. Yan. Bakit hindi ko masabi ay ganyan po talaga pag yung naano ka sa alak, kahit ako nung manginom po ako, yan. Talagang hanapin ang katawan mo tuwing hapon talaga ay mag-iinom ka, lalo na kapag kasamahan mo yung mga barkada mo, hinahanap mo rin yung mga barkada mo eh, di ba? Yan, nagiging ganun po yung sistema. Yan. Ilang talata na lang po tayo. Ito po yung palaala sa ikalawang Juan, chapter 1, verse 8, tayo bilang mga Kristiyano, ito po ay ang paalaala niya sa atin bilang mga mananampalataya. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Sa mga araw-araw po ng sistema ng pamumuhay po natin, ano man yung estado natin sa lipunan, tayo ay mababang empleyado man, o kung ano man, boss man tayo sa company, o kung ano man ang estado po natin, tayo bilang mga Kristiyano ay kailangan nating ingatan ang ating mga sarili bilang mga mananampalataya. At ganoon din yung sabi ni Juan ng kapanahunan nila doon sa kanila. Mga kasamahan, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan.